Na-experience mo na ba yung parang ang linis-linis mo na pero may amoy pa rin na hindi mo maipaliwanag? Akala mo galing sa labas pero baka sa mismong banyo mo pala nanggagaling. At mas nakakagulat pa, araw-araw mong ginagawa ang sanhi nito. Sa edad nating 60 taas, mas nagiging sensitibo ang katawan natin sa maliliit na pagkakamali. Yung mga simpleng gawi na hindi natin iniisip, unti-unting nagdudulot ng hindi ka nais-nais na epekto. Maasim na amoy sa balat, kati sa singit, paminsang impeksyon o pakiramdam na parang hindi ka pa rin presko kahit bagong paligo. Pero bakit? Hindi ba't malinis naman tayo? Kaya sa videong ito, ibubunyag natin ang 8 banyo ugali na tahimik palang sumisira sa ating personal na kalinisan. Hindi mo ito maririnig sa karaniwang payo at lalong hindi ito binibigyang pansin sa mga simpleng TV health segments. Pero ayon sa pagsusuri ng mga health experts, ito ang mga madalas na sanhi ng masamang amoy sa katawan ng matatanda, lalo na sa mga masipag maligo pero hindi aware sa maliliit na detalye sa banyo. Bago tayo magsimula, gusto kitang tanungin. Meron ka na bang nahulaan na ugali na baka kasama sa listahang ito? Kung oo, i-type mo sa comments ang pinakahinala mong kasalanan. Baka pareho tayo ng iniisip. Isa ito sa mga rare na pagkakataong ang simpleng komento mo ay makakatulong din sa ibang seniors na nakakaramdam ng ganito pero hindi makapagtanong. Handa ka na ba? Dahil simula ngayon, hindi lang ito basta tungkol sa kalinisan. Ito ay tungkol sa respeto sa sarili mong katawan. Kung minsan ang tunay na ganda at dignidad ay hindi lang nakikita sa ayos ng buhok o kinis ng balat, kundi sa mabangong presensya, sa komportableng pakiramdam at sa lakas ng loob na aminin. Oo, ako pala yon at handa na akong magbago. Kaya ngayon, ihanda ang sarili dahil baka isa ka sa gumagawa ng mga ito at hindi mo lang namamalayan. Isang tuwalyang mabango pero puno ng mikrobyo? Si Aling Fe, 68 anyos, ay dating labandera sa kanilang barangay. Sa dami ng araw na ginugol niya sa paglalaba para sa ibang tao, nakasanayan na rin niyang maging praktikal pagdating sa sarili. Isang tuwalya gamit ng ilang araw, saka lang lalabhan kapag may amoy na. Akala niya noon ay sapat na yon, lalo na't bagong paligo naman siya araw-araw. Pero nitong mga huling buwan, may napansin siyang kakaiba. Kahit bagong paligo siya, may naamoy pa rin siyang hindi ka nais-nais. Akala niya sa sabon, sa shampoo, o baka sa edad lang. Pero isang araw, may apo siyang nagsabi ng diretso. Lola, bakit parang amoy luma? Yung balat mo, kahit bagong ligo ka. Doon siya napatigil. Ang hindi niya alam ang tuwalyang ginagamit niya araw-araw ay tahimik na pinagmumulan ng amoy at mikrobyo. Ayon sa mga dermatologists, kapag ang tuwalya ay paulit-ulit na ginagamit na hindi nalalabhan, lalo na kung basa at hindi natutuyo ng husto, nagiging pugad ito ng bakterya at fungi. Lalo na kung ito'y nakasabit lang sa loob ng banyo na walang bentilasyon at laging mahalumigmig. Ang tuwalyang akala mo ay malinis ay maaring puno na ng dead skin, pawis, langis ng katawan at mikrobyo. Kaya kahit bagong paligo ka, kapag pinunasan mo ang katawan mo gamit ito, binalot mo na rin ulit ang balat mo ng mga dumi at amoy. Hindi rin ito basta-bastang nawawala dahil pwedeng dumikit sa damit, sa bedsheet at sa kutis mo. Sa isang pag-aaral sa Amerika, natuklasan na ang average na tuwalya na ginagamit ng 3 araw o higit pa ay naglalaman ng halos 450 milyong bakterya kada square inch. Hindi lang ito tungkol sa amoy, kundi pati na rin sa posibleng skin irritation, pangangati, rashes, at infection sa balat, lalo na sa matatanda na mas manipis na ang kutis. Kaya ano ang dapat gawin? Simple lang, labhan ang tuwalya kada ika-3 o ika-4 na gamit. Gumamit ng mainit-init na tubig kung maaari
at sabon na antibacterial. Kung walang araw, magpatuyo sa may hangin. At kung pwede, magkaroon ng towel rotation. 3 o 4 na tuwalya na salitan mong ginagamit. Si Aling Fei, matapos marinig ang sinabi ng apo niya, ay agad na bumili ng bagong set ng tuwalya. Ginawa niyang parte ng lingguhang routine ang paglaba ng sarili niyang tuwalya. At sa unang linggo pa lang, napansin niyang hindi lang siya mas komportable, kundi mas magaan din ang pakiramdam niya sa sarili. Wala nang alingasaw, wala nang pag-aalangan sa mga bisita, at mas nakakahinga ang balat niya sa gabi. Sa simpleng pagbabagong ito, na-realize niya, minsan ang tunay na kalinisan ay hindi sa dami ng sabon o dami ng paligo, kundi sa mga bagay na ginagamit mo araw-araw. At sa edad na ito, karapat-dapat lang tayong maging presko, malinis at kampante sa sarili nating katawan. 2 nagfa-flush ka ba ng bukas ang takip? Isang simpleng tanong, tuwing ginagamit mo ba ang inidoro, sinasara mo ba ang takip bago mag-flush? Maraming matatanda, lalo na yung sanay sa mga lumang gawi, ay hindi na ito iniisip. Parang automatic na lang ang lahat. I-flush, lumakad, tapos na. Pero alam mo ba na ang simpleng hakbang na ito ay may malaking epekto sa kalinisan ng buong banyo mo at sa katawan mo mismo? Ayon sa mga pag-aaral sa microbiology, tuwing nagfa-flush tayo ng bukas ang takip ng inidoro, may tinatawag na toilet plume na umaakyat sa hangin. Ito ay isang halu-halong kombinasyon ng mikrobyo, bakterya at maliliit na patak ng tubig mula mismo sa bowl. At ang shocking part, pwedeng tumaas ito ng hanggang 6 na talampakan sa ere at manatili doon ng ilang minuto. Minsan kahit 1 oras. Kung bukas ang takip at malapit lang ang lababo, toothbrush mo, suklay, sabon o skincare ay maaring tamaan. Sa mata natin, wala tayong nakikitang sumisirit. Pero sa ilalim ng microscope, para kang nag-spray ng bacteria sa buong paligid. Kung minsan pa nga, pati balat mo o damit mo ay nadadampian ng microscopic na patak. At kung sakto pang may konting sugat o iritasyon ka, baka maging daan pa ito ng impeksyon. Hindi lang yan. Marami ring matatanda ang may hilig maglagay ng air freshener, toilet bowl cleaner, o kahit chlorine tabs sa loob ng bowl. Kapag naghalo ang mga chemical na ito sa toilet plume, lumilikha ito ng mist na hindi lang masangsang, kundi maaari ring makairita sa baga o balat. Lalo na kung may hika, ubo-ubo o allergy ka, maaaring mapalala nito ang kondisyon mo. Kaya ang simpleng solusyon, isara ang takip ng inidoro bago mag-flush. Ugaliin ito, hindi lang para sa sarili mo, kundi para rin sa ibang gumagamit ng banyo. Kung may bisita ka o kapamilya, mas ligtas ang buong paligid kung kontrolado ang pagkalat ng bakterya. Isa pa, mas mabango at mas malinis sa paningin ang banyo kapag walang lumilipad na kung ano-ano. Para sa dagdag proteksyon, ilayo ang personal items tulad ng toothbrush, makeup o skincare mula sa bowl area. Mas mainam kung may saradong lalagyan o cabinet. Ugaliin ding maglinis ng takip at bowl ng regular gamit ang mild na disinfectant, hindi matapang na chemical. Tandaan, hindi kailangang amoy kloro para sabihing malinis ang paligid. Sa simpleng pagbabagong ito, maiiwasan mo na ang amoy, bakterya at dagdag stress sa katawan mo. Sa edad na ito, bawat hakbang sa kalinisan ay hakbang din sa respeto sa sarili. At kung gusto mong gumaan ang pakiramdam mo tuwing papasok sa banyo, magsimula sa pinakasimple. Isara mo lang ang takip. 3 basurahan, tahimik pero mabaho. Si Mang Loreto, 72 taon, ay isang retiradong karpintero na masipag sa bahay. Araw-araw, bago siya mag-almusal, naglilinis muna siya ng banyo. Punasan dito, buhos doon, konting spray ng pabango. Tapos, malinis na raw sa paningin niya. Pero sa tuwing may bumibisitang kamag-anak,
may isang tanong na paulit-ulit niyang naririnig. Bakit parang may kakaibang amoy sa banyo mo kahit mukhang malinis? Ang hindi alam ni Mang Loreto, ang maliit na basurahan na nasa tabi ng inidoro, ang matagal na niyang hindi pinapansin, ay siyang pinagmumulan ng amoy. Akala niya, dahil may takip ito, ayos lang kahit hindi araw-araw itapon ng laman. Pero ayon sa mga eksperto, ang ganitong ugali ay delikado para sa kalinisan. Tuwing may itinatapon tayong tissue, cotton buds, o hygiene products sa basurahan, may kaakibat itong moisture o organic residue, kahit gaano pa ito kaliit. Sa loob ng saradong basurahan, lalong-lalo na kung kulob ang banyo, nagsisimulang mag-imbak ang init at halumigmig. Ito ang perpektong kondisyon para sa bakterya at amag. Isipin mo, araw-araw kang nagpapabango sa banyo, pero sa mismong tabi mo ay may bulok na hindi mo nakikita. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga bathroom trash bin na hindi regular na nililinis ay maaaring maglabas ng amoy luma, maasim, o moldy na halos hindi mo na naaamoy sa tagal ng pagkasanay mo rito. Pero kapag may ibang taong pumasok, agad nila itong napapansin. Mas malala pa, ang hanging ito ay pwedeng dumikit sa tuwalya, kurtina, o sa mismong balat mo kapag matagal kang nasa loob ng banyo. Kaya anong dapat gawin? Simple lang, itapon ng laman ng basurahan kada 1 o 2 araw. Kahit hindi pa ito punong-puno, gumamit ng trash bag o liner na madaling hilahin at itapon. At linggo-linggo, linisin ang loob ng basurahan gamit ang suka na may tubig o mild disinfectant. Para sa dagdag na preskong amoy, maglagay ng kaunting baking soda sa ilalim o ilang patak ng essential oil sa basurahan bago ilagay ang bag. Simula nang gawin ito ni Mang Loreto, napansin niyang mas magaan ang pakiramdam niya tuwing pumapasok sa banyo. Wala na ring komento ang mga bisita, kundi papuri. Ang bango dito sa inyo, ha? Wika ng pamangkin niya minsang bumisita. Doon niya naisip, minsan ang mabahong pinagmumulan ay hindi lantad. Tahimik, nakatago, pero nandyan. Kung ikaw ay may maliit ding basurahan sa banyo, baka ito na ang panahon para silipin at linisin. At kung sa tingin mo ay natutulungan ka ng mga ganitong payo sa araw-araw mong buhay senior, baka ito na rin ang tamang oras para mag-subscribe sa channel na ito. Dahil linggo-linggo, may bago kang matututuhan para sa mas malinis, mas magaan, at mas dignified na pamumuhay sa edad na ito. For spongha mong basa, bakterya ang kasama. Kapag naliligo tayo, iniisip nating lahat ng ginagawa natin ay para sa kalinisan. Sabon, shampoo, at syempre, ang paborito nating bimpo o spongha. Pero ang tanong, tuyo ba ang gamit mong spongha? Malinis pa ba ito? O parang amoy luma na? Maraming seniors ang nasasanay sa isang bimpo na ginagamit araw-araw, basa lagi, at minsan ay inaabot pa ng 1 linggo bago palitan o labhan. Akala natin okay lang basta pinipiga at isinasampay. Pero ang hindi alam ng marami, ang basang spongha ay parang mini-imbaka ng bakterya. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga ginagamit na panglinis ng katawan tulad ng loofa, washcloth o bimpo ay maaaring maglaman ng libu-libong bakterya sa loob ng ilang oras lang kapag hindi natutuyo ng husto. Bakit? Dahil ang spongha ay poros. May mga butas-butas na kumakapit sa dumi, dead skin cells at moisture. At dahil laging basa, ito ang perpektong tirahan ng bakterya at fungi. Kapag ginagamit mo ulit ito kinabukasan, para ka na ring nagkuskos ng mikrobyo sa balat mo. Kaya kahit bagong paligo ka, parang hindi ka pa rin tunay na malinis. Maaari rin itong magdulot ng skin irritation, pangangati o kahit impeksyon, lalo na sa mga may sensitibong balat. Paano mo malalaman kung kailangan ng palitan ng bimpo mo? Una, kung amoy kulob na ito kahit tuyo. Pangalawa, kung makunat na ang tela o kulay dilaw na ang dating puti.
Pangatlo, kung hindi mo na maalala kung kailan mo ito huling nilabhan. Ang solusyon, ugaliing labhan ang bimpo o spongha kada 2-3 gamit. Mas mainam kung gagamit ng mainit-init na tubig at sabon. Huwag hayaang kulubot ito sa gilid ng timba o isabit sa loob ng banyo na walang bentilasyon. Isampay ito sa maaraw na bahagi kung maaari. At kung gumagamit ka ng natural loofa, palitan ito kada 3 hanggang 4 na linggo dahil mabilis itong mabulok at mas delikado pa sa tela. Para sa mga may diabetes o open wounds, lalong hindi inire-rekomenda ang paggamit ng luma o basa panglinis. Mas mainam ang malambot na disposable cloths o malinis na towel na tuyo sa bawat gamit. Tandaan, ang layunin ng pagligo ay linisin ang katawan, hindi ang magpakalat ng mikrobyo. Kaya sa susunod na maligo ka, silipin mo muna ang bimpo mo. Baka hindi siya nakakatulong sa iyo, kundi palihim kang nilalason ng bakterya araw-araw. Sa edad na ito, simpleng bagay lang yan, pero malaki ang epekto sa ating kalusugan. 5 banyong walang bentilasyon? Problema yan. Maraming mga tahanan sa Pilipinas ang may banyong walang bintana, lalo na yung nasa loob ng masisikip na espasyo o luma ng disenyo. Akala ng karamihan, basta't malinis at mabango ang loob, ayos na. Pero ang hindi alam ng marami, ang kawalan ng bentilasyon sa banyo ay may masamang epekto hindi lang sa estruktura ng bahay, kundi pati sa kalusugan mo. Kapag kulob ang banyo at walang sapat na hangin na lumalabas o pumapasok, naiipon sa loob ang halumigmig mula sa tubig ng shower, lababo at basang sahig. Dahil dito, mabilis makabuo ng amag, mildew at iba't ibang uri ng mikrobyo. Isipin mong para kang araw-araw naliligo sa loob ng maliit na sauna na puno ng moist at bacteria. Ayon sa mga eksperto sa kalinisan sa bahay, ang mga banyo na laging kulob ay may mas mataas na posibilidad ng pagdami ng fungi sa tiles, pader at maging sa mga gamit gaya ng tabo, timba, kurtina at shampoo bottles. Hindi lang ito nakakaapekto sa itsura ng banyo, kundi pwede ring pagmulan ng mabahong amoy at respiratory irritation, lalo na sa matatanda. Kapag palaging humihinga ng hanging may fungal spores, maaari itong magdulot ng pagbahing, pangangati ng ilong o lalamunan at pagkairita sa balat, lalo na kung may hika, allergy o mahina na ang baga. Delikado ito. Hindi rin ligtas ang mga gamit na naiipon sa kulob na espasyo dahil kahit tuyo sa tingin, maaaring may moisture pa rin sa loob. Kaya ano ang dapat gawin kung walang bintana ang banyo mo? Una, maglagay ng exhaust fan kung posible. Ito ang pinakabisang paraan para makalabas ang moisture. Kung hindi kakayanin ang ganitong setup, magbukas ng pinto sa tuwing natapos kang maligo para makalabas ang singaw. Maaari ring maglagay ng dehumidifier o kahit maliit na electric fan na may timer para panaka-nakang nag-circulate ng hangin. Isa pang tip, gumamit ng tile cleaner na may anti-fungal properties at linisin ang mga sulok ng banyo 1 beses kada linggo. Iwasan ang pagbabad ng basang mop o basahan sa loob. Isampay sa maaraw na lugar. At kung may kurtina ang shower mo, siguraduhing tuyo ito bago isara o itupi. Ang magandang bentilasyon ay hindi lang para mawala ang amoy. Ito ay pundasyon ng malinis na banyo, malusog na katawan at komportableng pamumuhay. Sa edad natin, kahit maliit na ginhawa tulad ng sariwang hanging humahaplos sa balat ay malaking bagay. At kung ito'y makakabawas sa bakterya at stress, doble ang benepisyo. Ano ba ang nakatapak ka ba palagi? Si Aling Norma, 66 na anyos, ay may sariling routine sa umaga. Pagkagising diretso sa banyo, paliligo, tapos punas ng sahig gamit ang lumang tuwalya. Pero isang umaga, habang naglalakad siya papalabas ng banyo, nadulas siya. Basang paa, madulas ang tiles. Wala namang bali, pero mula noon ay naging sensitibo na siya sa bawat hakbang.
Pero ang dulas ay isa lang sa mga panganib. Ayon sa mga podiatrists at dermatologists, ang palagiang paglalakad ng nakapaa sa loob ng banyo, lalo na kung basa ang sahig, ay maaaring magdulot ng iba't ibang problema sa kalusugan. Una na rito ang panganib ng fungal infection, gaya ng athlete's foot. Ang fungus na ito ay mahilig sa basa at mainit-init na lugar at ang banyo ang perpektong kapaligiran para sa kanya. Kapag basa ang sahig at may maliliit na sugat o hiwa sa talampakan, madaling nakakapasok ang mikrobyo. Hindi mo man ito agad maramdaman, pero sa paglipas ng araw, pwedeng magsimula sa simpleng kati, pamumula at pagbabalat ng balat ng paa. Pangalawa, ang banyo ay hindi laging mukhang marumi, pero maaaring may natirang sabon, shampoo residue o kahit mold sa mga sulok. Kapag natapakan ito, maaaring dumikit sa talampakan at mapasa sa ibang bahagi ng bahay. O mas malala, pumasok sa balat. Sa mga seniors na may diabetes, ang ganitong uri ng pagkasugat o iritasyon ay pwedeng mauwi sa komplikasyon. Ang solusyon, simple pero epektibo. Gumamit ng anti-slip na tsinelas o sapin sa paa tuwing papasok sa banyo. May mga available na rubberized o soft foam slippers na may grip, ligtas sa madulas na sahig at hindi rin kumakapit ang amoy. Siguraduhin ding palaging tuyo ang sahig at may basahan sa labas ng pinto para pagpahingahan ng tsinelas bago lumabas. Isa pang tip, kung nasanay kang palaging nakapaa kahit sa loob ng bahay, maglaan ng isang pares na malinis na tsinelas na pangbanyo lang. Huwag gamitin sa labas at regular ding linisin ito. Para sa mga may rayuma o pananakit ng paa, mas mainam kung cushioned ang sapin ng tsinelas para may suporta sa talampakan. Si Aling Norma, simula nang gumamit ng non-slip na banyo tsinelas, ay mas kampante na sa bawat hakbang. Wala na ang kaba sa tuwing babasain ang sahig at mas naging aktibo pa siya sa umaga. Minsan talaga, ang simpleng bagay gaya ng sapin sa paa ay may malaking epekto sa araw mo at sa buong kalusugan mo. Pito, ginagamit mo pa ba ang luma mong labakara? Kapag pinag-uusapan ang kalinisan sa banyo, kadalasang naiiwan sa usapan ng isang simpleng bagay, ang labakara o panlinis na basahan. Marami sa atin, lalo na ang mga senior, ay nasanay na gumamit ng iisang labakara araw-araw. Minsan pa nga ay ilang linggo bago palitan. Basta't pinipiga at pinapatuyo, ayos na raw. Pero alam mo ba, ang lumang labakara ay pwedeng maging isa sa pinakadelikadong bahagi ng banyo mo. Ang basahan sa banyo ay palaging basa, palaging nasa sahig at palaging nakakakontak sa dumi, tubig, sabon at minsan pa nga ay katawan. Sa ganitong kondisyon, ito ay nagiging pugad ng mikrobyo, amag at bakterya na maaaring kumalat sa buong banyo. Ayon sa mga eksperto sa kalinisan, ang madalas gamitin na labakara na hindi agad nilalabhan ay posibleng mas maraming bakterya kaysa sa toilet seat. Lalo na kung ang basahan mo ay manipis na, may discoloration na, o amoy luma kahit tuyo, senyales ito na dapat mo nang palitan. Dahil sa moisture na naiipon sa fibers nito, hindi lang amoy ang nagiging problema. Kapag ito'y ipinunas mo sa tiles, sahig o lababo, parang ikinalat mo na rin ang mga mikrobyo mula sa isang bahagi papunta sa iba. At kung minsan pa, ito rin ang ginagamit na pantuyo ng kamay o paa. Ang isa pang panghanib ay ang cross-contamination. Kapag ang basahan sa sahig ay hindi pinaghiwalay sa ibang panlinis, tulad ng lababo o bowl, maaaring lumipat ang bakterya sa mga gamit mo sa mukha, kamay o katawan. At sa mga matatanda na mas manipis na ang balat, mas madaling pasukin ang impeksyon. Ano ang dapat gawin? Una, ugaliing magtalaga ng hiwa-hiwalay na labakara para sa sahig, bowl at lababo. Gumamit ng kulay-coded o label para hindi malito. Pangalawa, palitan o labhan ang bawat isa kada 2 hanggang 3 araw.
Huwag hintaying mang-amoy o mamuti ang tela. Gamitin ang mainit-init na tubig at mild na bleach kung kaya. At kapag lumambot na o humina ang tela, panahon na para i-retire ito. Pwede ring gumamit ng microfiber cloth na mas madaling matuyo at hindi agad nababahira ng amoy. Isampay ang labakara sa maaraw o maaliwalas na lugar pagkatapos gamitin. Huwag hayaang nababad sa timba o nakakulubot sa sulok ng banyo. Doon nagsisimula ang baho at bakterya. Ang kalinisan ay hindi lang sa kung anong nakikita, kundi sa mga bagay na ginagamit mo sa paglilinis. Kaya huwag balewalain ang labakara. Simpleng bagay pero pwedeng maging sanhi ng paulit-ulit na amoy o iritasyon sa balat. Tandaan minsan ang pinakamalinis ay yung hindi lang mukhang bago, kundi talagang bago. Walong maruruming damit na naiiwan sa banyo. Si Mang Celso ay 71 taong gulang na at dati siyang supervisor sa isang pabrika. Maayos sa katawan, disiplinado sa routine, pero may isang bagay na tila palaging hindi niya napapansin. Tuwing maliligo siya, inilalagay niya ang maruruming brief, medyas o sando sa isang sulok ng banyo. Mamaya ako nalalabhan, anya. Minsan inaabot ng 2 araw bago ito maisalang sa labahan. Ang hindi niya alam, ang mga basang damit o underwear na naiwan sa loob ng banyo ay pwedeng magdulot ng hindi kanais-nais na amoy, hindi lang sa espasyo, kundi pati sa mismong katawan niya. Ang kombinasyon ng pawis, dead skin, at halumigmig ay sapat para dumami ang bakterya at mold sa loob ng telang naiwan. Ayon sa mga eksperto, ang maruruming damit, lalo na yung isinusuot malapit sa masiselang bahagi ng katawan, ay hindi dapat binababad sa loob ng kulob at mahalumigmig na lugar gaya ng banyo. Kapag naiwan ito ng basa o malagkit, unti-unti itong nagiging pugad ng mikrobyo na maaari pang kumapit sa tuwalya, sahig o hangin sa paligid. Minsan pa, ito ang sanhi ng amoy kulob sa buong banyo. Kapag ito'y muling mahawakan o maisuot, may posibilidad na maidikit muli sa balat ang bakterya o fungi na nandoon. Sa edad nating seniors, kung saan mas manipis na ang balat, mas madali tayong kapitan ng iritasyon, pantal o infection sa balat. At kung may diabetes ka, mas doble ang delikado. Ang solusyon? Ugaliing huwag iwan ang maruruming damit sa loob ng banyo. Gumamit ng hiwalay na hamper o basket na may takip at ilagay ito sa isang tuyo at maaliwalas na bahagi ng bahay. Kung kailangan talagang mag-iwan ng damit pansamantala, siguraduhing tuyo ito at hindi dikit-dikit. Kung may washer sa bahay, mas mabuting ilagay agad sa loob kaysa patagalin pa. Para maiwasan ang baho, pwedeng gumamit ng natural deodorizer sa banyo gaya ng baking soda sa isang maliit na lalagyan o ilang patak ng tea tree oil. Tandaan, kahit isang pares lang ng brief na naiwan sa sulok, kung ilang araw mong babaliwalain, ay sapat na para mapasama ang kabuuang pakiramdam mo sa bawat pagligo. Si Mang Celso, matapos sabihan ng apo niya tungkol sa amoy sa banyo, ay nagsimulang magbago ng ugali. Ngayon may sarili na siyang hamper sa kwarto at agad niyang inilalagay roon ang maruruming damit pagkatapos maligo. Malinis ang paligid, mas magaan ang pakiramdam at mas confident siyang humarap kahit sa mga bisita. Kung isa man lang sa mga ugaling to ay parang tumama sa'yo, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo, kahit gaano kadisiplinado, minsan may mga maliliit na bagay na hindi natin agad nakikita. Pero sa edad natin, ang kalinisan ay hindi na lang tungkol sa itsura. Isa na itong anyo ng pagmamahal sa sarili. Kaya kung may natutunan ka sa video na ito, i-share mo naman ang pinakanagulat o pinakanatauhan kang ugali sa comment section. Dahil ang karanasan mo ay pwedeng makatulong sa iba. Baka yung struggle mo ay siya ring iniisip ng iba pero nahihiyang itanong. At kung gusto mong masundan pa ang ganitong klaseng makabuluhang content, imbitado kang sumama sa komunidad natin.
mag-subscribe ka na. Dito sa ating channel, linggo-linggo tayong may bagong kaalaman at payo para sa mas malinis, mas malusog at mas dignified na pamumuhay. At kung may kilala kang kapamilya o kaibigan na sa tingin mo ay makikinabang dito, huwag kang mahiyang i-share ang video. Ang simpleng click mo ay maaring maging daan para mabago ang kalinisan at kumpiyansa ng isa pang senior sa paligid mo. Maraming salamat at hanggang sa susunod nating pagsasama.